Hello po mga kababayan, mga kaibigan. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon po ipapakita ko sa inyo yung bagong isa kong sisiw sa incubator na ang ginamit ko po dito ay yung dry incubation. Ibig sabihin po day 1 to 18 ay wala siyang tubig. Tapos 18 hanggang saka ko siya nilagyan tubig. Ito po, papakita ko sa inyo ang preba para naman makatulong sa mga katulad nating mga backyard na katulad ko na isa sa nangangarap na pag-alaga ng mga pang-exam na manok. At ito po, pakita ko sa inyo ang preba ko na sa ginawa kong dry incubation. Dati po mga kababayan, mga kaibigan, ang gawa ko niyan ay yung may tubig day 1 to hanggang simulang isa lang ko siya hanggang magpisa may tubig. Pero po marami po ang hindi napipisa, lumalabas lang ang tuka ay hindi sila natuloy mapisa. Yun ang naging problema ko siyempre po tayo, isa tayong backyard breeder, gustong makaparami ng mga pang-exam na manok, naghahanap po tayo ng solusyon. Ngayon po napag-isip ko mag-search ako sa Google. Ngayon po, nang mag-search ako sa Google, hindi po ang mga ko ay yung mga Pilipino. Ang pinagbasehan ko po dito ay yung mga foreign, sa national, po, sa ibang bansa po. Nakita ko po doon, may dalawang nag-vlog na foreigner na ang sabi nila, naliliwanag nila, dalawa yung incubator nila. Isa sa wet, isa sa dry, yung may tubig at wala. Pinakita nila from day 1 to hanggang mag-hatch po, kung ilan talaga ang maha-hatch dun sa may tubig at saka wala. Alam niyo mga kababayan, mga kaibigan, yung nakita ko dun sa 10, nagpisa dun sa kabila is 6. Dun naman sa kabila, sa dry incubation ay 9. So, mas lamang po ang pisa ng dry incubation doon sa nakita ko. Ngayon po, at ako ay laging palpak yung sa aking ginagawa. Papasalang ako ng 30 mapipisa, 10, 12. May mga pa yun mga kababayan, mga kaibigan. May mga diferensya pa yung iba. Minsan makukuha mo dyan mga 5, 6 na lang yung normal. So, nag-isip ako, sayang yung effort natin, sayang yung time, sayang yung pera na ginagastos doon sa materialis natin para maganda ang production. Lahat na sayang. Kaya yun, nag-search ako, nag-isip ako. Ngayon, syempre tayong mga magtra-trial and error tayo. Kasi ganun wala tayong choice para mag-trial and error kasi laging ambigo yung ginagawa natin. So, ang ginawa ko yun nga, nag-try ako. Try ako ng 20 itlog sa dry incubation. Talaga sinundan ko yung sinabi nung isang nag-vlog na foreigner about sa pag-incubate. Yun, sa awa ng Diyos mga kababayan, mga kaibigan, yung 20 na egg na pinano ko, ang napisa ay 15. Tatlo ang walang similya, 2 ang hindi nagtuloy. So, napakaganda po nung production. Kaya po, simula nun, yun ang tinuloy-tuloy ko na. Yung po, mga kababayan, mga kaibigan, mas gusto ko ang dry incubation at marami ang napipisa sa papisa ko sa incubator. Ewan ko po
sa mga commercial incubator, di ko alam. Ito po kasi manual lang. Ang capacity nito ay 60 to 70 eggs lang. Ngayon po naman, yung papakita ko sa inyong ebidensya about sa dry incubation, sa out of 37 na pinapisa ko, 5 yung 4 yung hindi nagtuloy, tapos ngayon na hatch day na, 3 ang hindi din nagtuloy. Kumbaga siguro mga 3 days bago magpisa, namatay na sila. Ewan ko kung anong nangyari. Ganun talaga, kahit naman sa inahin may ganong sistema. Kaya yun po ang naging papisa ko ngayon. Kaya ako naggawa po ng video para sa atin tong mga tulad kong backyard na matulungan, makatulong. Wala naman pong ibang magtutulungan kundi tayo lang na mga backyard. Kaya isinishare ko po ang naging resulta ng aking eksperimento o pagpapapisa ng itlog sa incubator na from day 1 to 18, walang tubig po talaga yan. Nagraran lang po siya, ang moisture niya po sa loob ng incubator kasi may pan po itong incubator ko. So ang inano ko po diyan, ang reading po sa moisture is naran lang po siya ng 32 to 36 degrees percent, 32 to 36% ang moisture niya. So yun lang po ang pumasok na moisture doon sa loob. So ang iniisip ko naman po niyan, bakit ang inahin napipisa na wala naman tubig, umaasa lang siya sa natural moisture. So ito po may pan, ibig sabihin yung galing sa natural na moisture hinihigop o hinahatak nung pan papasok dun sa incubator. Kaya po yun ang naging yung po ang napag-isip ko, talagang mapisa ito kasi yung natural na moisture yun ang ipapasok sa incubator, tapos yung init lang niya hindi na yung sa inine, kumbaga yung sa ilaw na lang o anumang bagay na ginagamit nyo o heater na pampainit na tama doon sa 37.5 degrees centigrade. Yan po ako po hanggang talagang 37.5 degrees centigrade lang siniset ko yan. Kasi po habang nagtatagal, pag nabubuhay na yung itlog, mapapansin nyo tumataas din ang temperature niya kasi may buhay na po, umiinit na siyang mainit na ang loob ng katawan ng itlog at buhay na yung sisiw. Kaya po mga kababayan, mga kaibigan, ito po papakita ko sa inyo ang sisiw na pinapisa ko sa dry incubation. Dito po, samahan nyo na ako. Ayan po, mga kababayan. Ayan po. Ito po. Sinsya na po at nag-iisa lang tayong nagbibideo. Ayan po. January 12, sinalang ko siya. 18 days. January 30. Hatch siya. Ayan. February 2. So ngayon po, February 2. Ayan, exactly po sila. Ayan, wala na po yan sa binababa ko na sa, inalis ko na yung egg tray nila at yung tubig. Ayan na po sila. Ayan po. Ayan po, makikita nyo. Yan, ang sisigla. Yan po ang sinasabi kong pinapisa ko, dry incubation. Ayan po ninyo, tingnan nyo ang peba niyan. Ayan po sila.
Oh. 37 na eggs. Bali siguro 32 kung di ko nagkakamali. Yan po ang ebidensya ko. Ayan yung pitsa ng pagsalang. At ang ginagamit ko po pala ay yung infrared heater. Ayun, oh. Ayan, hindi po bulb. Ayan. Kasi po para sa akin mas komportable yung pagpapapisa ko sa infrared. Kasi po yung wala siyang radiation ng light. Ayan po. Kaya para po sa akin, kung gusto nyo, yan po ang 25 watts lang po siya yan. Yan lang po ang ginagamit ko. Ayan. Ayan po yung mga sisiw natin. Bukas ko na ito ilalabas dito. Ayan lang po mga para hindi maano yung init nila. Ayan po mga kababayan, mga kaibigan kong tulad ko rin na backyard na mahilig sa pang-exam na manok. Ayan, pinakita ko na po sa inyo ang sample ng ginagamit ko, teknik ko sa pagpapapasa ng itlog sa incubator na dry incubation. Yan lang po mga kababayan, kaibigan. Huwag nyo naman pong kalimutang i-share, i-like at i-subscribe aking YouTube channel, Tata Bread. Yan lang po. God bless po sa inyo lahat mga kababayan, kaibigan. Thank you po. Bye-bye.